Magandang hapon sa inyo. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng piliman ng kaniban na salita, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa ligong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mga lingkod ng Diyos sa pamahalaan, nanatili sa Diyos, ang pananamnukuli ng matubig. So, ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito. Mula po doon sa bagong tipan, o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talatang 10 hanggang 12. Ito po yung mensahe. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Pagpatuloy po natin sa Efeso 5, Kabanata 5, talatang 17, ito po ang mensahe. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 14, talatang 27 hanggang 28. Ito po ang mensahe. Diyan ang pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Patuloy po natin. Mga taga-Galacia, Kabanata 5, talatang 16. Ito po ang mensahe. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-in, Kabanata 1, talatang 18 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa tawag sa atin. Ang kaluwalhatian na inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa ating mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan din niya na bumuhay kay Kristo, tuklok sa kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panong ito kundi sa dahil. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 15, talatang 6. Ito po yung mensahe. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon sa labas at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong sanga ay titipunin at ihahagi sa apoy para masunog. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa kanyang mensahe at sa linggong ito. Ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon mula sa mensahe niya na ang mga lingkod ng Diyos sa pamalaan o yung ating mga nasa pamalaan na mga nakatarga dyan bilang lingkod ng Diyos, manatili sa Diyos, gampanan ang tungkulin ng matuwid. Ngayon nais pong ibabatid ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating mga nasa pamalaan, dito sa ating pamalaan at lahat ng kapamalaan na nais niya na kayo ay manatili sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong sa Kristo. So yan ang nais yan na manatili kayo sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos bilang itinalaga o bilang lingkod niya sa pamahalaan, sapagkat yung pamahalaan na galing sa Diyos, so kayo ay lingkod ng ating Diyos ay itinalaga dyan sa pamahalaan. So ngayon ay manatili kayo sa banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At kung kayo ay hindi mananatili sa Kanya bilang mga lingkod at kayo ay
mag-iiba ng inyong pananampalataya, ay kayo ay maaaring maparusahan na mapa sa impyerno, lalong kung kayo ay hindi mamamahala ng matuwid. Bagamat ang nasa pamahalaan ay lahat na Kristiyano, Katoliko o may pananampalataya sa Diyos. So meron ding iba't ibang pananampalataya na nasa pamahalaan. So ngayon ay bilang sa paniniwalang Kristiyano na nananampalataya sa Diyos, ito ang gabay ng Diyos sa mga kapamahalaan o doon sa kapamahalaan. Kayo ay sa Diyos, kayo ay mula sa Diyos. Ngayon, kayo mga kapamahalaan o mga nalingkod na sa pamahalaan, ang kapamahalaan na lingkod ay gawa ng Diyos, kaya kayo mga lingkod na nilagay niya. Diyan sa pamahalaan, kayo ay manatili sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa paniniwalang Kristiyano. So yun. So kayo ay yan yung gabay ng Diyos sa mga nasa kapamahalaan. So yun. So ngayon ay yung mga nasa pamahalaan, kayo ay maglingkod ng matuwid sa pamamagitan na kayo ay mapagkatiwalaan doon sa mga ginugugol nyo o yung mga salaping inyong ginugugol para sa inyong pamamahala inyong ginagamit para pamahalaanan yung mga tao o yung inyong authority para pamahalaanan yung yaman ng isang bansa, halimbawa Pilipinas. So ito ay pinamamalaanan ng ating gobyerno kung paano ito i-cultivate ng mga tao at paano ito ibabahagi sa mga tao. So yung ating nag-regulate niyan, pamahalaan. So yan ang nais ng ating manlalapang. Mula doon sa ginugugol yung salapi at mamamahalan ng ating biyaya ng Diyos sa atin, mapagkatiwalaan kayo sa mga bagay na ito. At kung kayo hindi mo pagkakatiwalaan dyan, mula maliit hanggang malaki, kung kayo hindi mo pagkakatiwalaan, hindi kayo mapagkatiwalaan sa malaki. Mula malaki hanggang maliit. So dapat kayo ay mapagkatiwalaan. Yan nais ng banal na Panginoon. Ang sabi ng ating banal na Panginoon Diyos, yung mga nasa pamahalaan ay huwag kayong maging hangal. Unawain nyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kayo ay mga lingkod ng Diyos, kaya huwag kayong maging hangal sa inyong mga tungkulin. Kayo ay magpailalim sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Sumunod kayo doon sa kanyang kalooban. So yan yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos. At nais niya na kayo ay huwag niyong bigyan ng pagkakataon yung diablo na kayo ay matukso. Yung salapi ng inyong ginugugol para sa inyong pamamahala ay inyong nakawin o maging korap kayo. So yun. So kaya kayo ay huwag patalo sa diablo upang maging korap, upang maging abuso sa pamahalaan o gamitin yung pwesto para kung ano mang mga nais ng ilang mga tuso at sakim sa mamamayan ay gamitin nyo kanyang kapangyarihan para maging korap. So nalalagyan nga, halimbawa yung para maisulong ang isang proyekto, so nalalagyan yung malaan para sila yung makapagsulong ng proyekto. Maraming mga proyekto na mga hindi naman dapat makakabenepisyo at makasisira lang ng kalikasan ay natutuloy. May mga korap sa pamahalaan na kakutsaba ng mga halimbawa mga negosyante na nais na magtayo ng mga ganong klase ng mga proyekto. Yan. So may mga proyekto ngayon, lalo halimbawa dito sa ating bansa ay may pinagtatalunan na proyekto ngayon, yung reclamation. So ngayon sino makikinabang, tinitingnan, hindi pa kinabangan ng lubos ng mga Pilipino. Marami yung apektado. Kesa tuloy yun ay ilan yung makikinabang. Yun ang tingin. So how come na maaaring mayroong korupsyon doon sa bagay na lagayan, mga ganung mga bagay, para matuloy yung ganung klase ng mga proyekto na mayroon lang nagagawa, kagaya ng nangyaring bagyo, barado na raw ang mga daanan ng tubig. How come na nangyari? Mayroong focus halimbawa. So, halimbawa mga ganung bagay na pumaaring So kaya yung ating mga nasa pamahalaan, mapagkatiwalaan kayo noong sa inyong tungkulin mula maliit hanggang malaking bagay, paggugulo ng mga salapi, mga nagsagawa ng mga proyekto, hindi kayo nalalagay, umaabuso, yung mga pag-cultivate ng kalikasan, hindi ilan yung pinagbibigyan nyo at ilan yung nakikinabang. Everybody, it should be fair to all na mga Pilipino at maninirahan to. Kaya nais ang ating banal na Panginoon, kayo mga nasa pamahalaan, kayo ay magabayan ng Espiritu.
Sa gayon, hindi kayo matutukso ng pita ng laman na maging kayong korap. Sa maging gabayin ninyo ay ang Espiritu, maging gabayin ninyo yung Diyos. Ang Espiritu sa Kristo, para hindi kayo maging korap. Magampanan nyo yung tungkulin nyo nang aayon sa inyong tungkulin. Kasi yung iba kasi kapangyarihan ang kinukuha sa pamahalaan dahil marami ng pera. Kapangyarihan para maprotektahan niya, lalo pang yumaman. So, yun ang hindi maganda roon. So, maging gabayin nyo ang Espiritu para makatugon kayo sa inyong mga tungkulin at pangangailangan ng mga tao. Yan. So, nais ng Diyos maliwanagan na inyong mga isip para lubos nyo maunawaan kung ano ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Kapag naunawaan nyo ang ating pananampalataya, Panginoon sa Kristo, ay malalaman nyo ang dapat na pagtugon ninyo sa inyong mga tungkulin o pamamahala na dapat gawin. With the guidance of the Spirit or ang mabuting balita at gabay ng Banal Espiritu Santo. Yan. So, sa gayon ay makapamahala kayo ng mabuti. Maiwasan nyo na kayo matukol sa mga diablo na kayo ay mabunusin from corruption at iba't iba pa. Mga ilan lang lamang yan sa pananalapi pa lamang yung ating iniaaral sa ating pamahalaan, partikular doon sa mga mumuno sa pamahalaan, pa lamang korupsyon. So maraming bagay pa yan na dapat na kayo ay huwag padala sa diablo at maging gabay nyo ang Espiritu at ang mabuting balita para makatugon kayo ng mabuti o makumahala kayo ng mabuti sa inyong mga tungkulin. So yung hustisya, andyan yung iba't ibang mga pang-aabuso na maaaring gawin na nasa pamahalaan. Self-interest, interest ng kanyang kaibigan, interest ng kakilala, interest lagay, yung mga bagay. So, hindi dapat na o iba't ibang mga interest para lamang sa kapangyarihan na natutukso ng diablo para gamitin yung authority na ibigay ng Diyos sa kanila. So, tandaan ng ating mga nasa pamahalaan. Ang pamahalaan ay inilagay lang mula sa Diyos at kayo ininuklok ng Diyos diyan. Lahat mga nasa pamahalaan, kayo maglingkod ng mabuti at manatili kayo ng Diyos. Huwag niyo gamitin ang inyong tungkulin balan, kaya nasabi ng Diyos, huwag kayong hangal. Kayo ay unawain nyo yung kalooban ng Diyos kung ano ang nais ng ating banal na Panginoon. Kaya maliwanagan kayo at inyong tuklasin yung ating mabuting balita. Tayo ay dito sa Pilipinas ay tayo ay sa Catholic, mostly Christian country. So marami reliyosong bansa tayo, kaya unawain nyo yung pananampalataya sa Diyos upang makatugon kayo ng mahusay sa inyong tungkulin. At doon naman sa mga dangat, iba't iba yun, halimbawa nasa pamahalaan natin, iba't iba yung nanunungkulan, lalo na doon sa iba't iba may mga autonomous region pa. So kayo ay makisa makiisa rin kayo sa mga interpetunity. Sa gayon ay mauunawaan ninyo unti-unti ang paniniwala sa Diyos at iba't ibang paniniwala. So ay ang gabay na ito ng Diyos mula sa kay Panginoon Jesucristo na tayo ay kanyang sa pananampalataya sa kanya ay ang nais niya maliwanagan kayo at kayo ay mamahala ng mabuti at manampalataya sa Diyos mula Panginoon Jesucristo. Yan yung nais ng Diyos sa paniniwala ng Kristiyano o pananampalataya. Bagamat yan ang gabay ng Diyos sa pamahalaan. So ngayon ay yung ibig na may ibang gabay kung paano mamamahala ay mayroon ding interpretation tayo na dapat natin unawain para yung mga namamahala hindi nagkakaroon ng problema doon sa pananampalataya. At ang pamahalaan ay may pamahala ng higit at mabuti na may pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. So yun at sana ay nagabay na naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa para sa inyong kaligtasang spiritual, para sa itinakda ng ating banal na Panginoon Diyos sa darating na panahon, maaaring sa ating henerasyon ngayon o sa mga susunod na panahon. Ganapin yung itinakda niya na sinasabing panghukom. So ngayon, sana kayo maliwanagan at ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual sa gagawin niya ng banal na Panginoon Diyos. Kayo manatili sa pananampalataya hanggang sa dumating ang mga bagay na yan, hindi man sa panahon na ito,
kayo ay nakapanatili sa ating banal na Panginoon Diyos ng mabuting kaman ng mga Diyos. At at sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang mga pag-aaperisyon. Gabayan niya tayo sa ating pagbabahaging ito at ating pagtalima sa mabuting balita o kalooban ng Diyos. Gabayan tayo ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo mula banal na Santa Maria. Ng kanyang milagro, ang gabay o spiritual na gabay mula sa kanyang bagay, at tayo ay sa pagtalima natin ng mabuting balita. Hindi lamang yon, sa iba't iba mga paghimala na may gagabay sa atin ng banal na Panginoon Diyos, magabayan niya sa ating pamumuhay sa pagtalima ng mabuting balita, at huwag niya tayong pabayaan sa ating pamumuhay na ito, at maipakibaka natin o maisabuhay natin ang mabuting balita na magapan natin yung kalooban ng Diyos. Sapagkat napakahirap na makapamuhay ng mabuti kung napakaraming masama. Ngayon, kung masusunod natin ang kalooban ng Diyos sa gabay ng banal na Panginoon Diyos, ay tayo ay makagagawa ng higit ng mabuti, at magkakaroon tayo ng kaligtasan. Maliban pa doon sa pagsunod sa pamahalaan. So, hindi tayo manusunod yung pamahalaan na yan kung tayo ay may pananampalataya. Marami ang nakalalabag doon sa pamahalaan sapagkat marami ang masama sa paligid, marami ang nagkakamali. So yun, at doon sa interperpetuity, patuloy tayo magkaisa diyan, at upang sa gayon, maiwasan yung kaguluhan, paggawa ng mga karahasan sa bawat isa na nauwi sa mga digmaan. At tayo banal na Santa Maria, pagbuklo rin tayo, at mag-unawa tayo ng ating Panginoon. Gabayan natin ang bawat kapamahalaan ng buong mundo, bawat mga lahi, na tayo magkaroon ng kapayapaan at pagmamahalan at pagtutulungan. At tayo magpagkakaisa. So maliban dyan ay yung CBCP and Vatican Church ay kayo patuloy na maliwanagan ni Banal Santa Maria, na patuloy nyo pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. At gayon din sa ating muting kakayanan sa Bible Lives Promotions, patuloy nating mabuklod yung sangkatauhan sa gabay ng milagro at kaliwanagan ng Banal Santa Maria, na mula sa Panginoon Kristo magabayan kayo at maliwanagan sa ating pagbabahaging ito ng salita ng Diyos o ng mabuting balita, at kayo ay mabuklod sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. At mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo ng ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo mula Banal na Santa Maria, at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, patas na hustisya. Matugon nyo ang karapatang pantao, yan, patas na pamumuhay para sa sangkatauhan o para sa inyo nasasakupan na bawat mga kapamahalaan mula dito sa bansang Pilipinas. So, maliwanagan yung bawat mga kapamahalaan. So, muli, magandang hapon sa inyong lahat, at God bless you.